Sa family kasi, since 7 kami magkakapatid, mahirap sa mga magulang namin na palakihin yung kami magkakapatid. Yung lifestyle, kaya masasabi mong mahirap. Na-deprive kami sa gamit, syempre, kasi mga magulang ko, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. So kulang to sustain the family. Sa pag-aaral, ginapang talaga nila kami. Yung baon mo, minsan wala pa. Yung sa damit, yung syempre, di ba, mga kapatid mo, mga pinaglumaan na lang nila makukuha mo. Growing up, malaki yung impact. Syempre, yung mga negative, kapag may mga negative ka naririnig about sa pinapansin sa mga gamit mo, o kaya hindi maganda sa'yo, like the shoes na luma, sira na, syempre nakakababa ng tingin sa sarili. So ako po yung nag-top honor, nag-excel po ako sa pag-aaral kasi gusto ko talaga magpursige para sa mga magulang ko. Nung nagkatrabaho ako, napunta ako sa call center. Alam naman natin na medyo okay yung salary. Doon na ako napaisip na na it's payback time. Na ako naman, alam mo yun, hindi ko nabili to, hindi ko nabili yan. So, every sweldo, ganun, naging selfish ako talaga. Kahit makita kong basta maganda, binibili ko siya. So, naging impulsive buyer ako. Kahit mahal, basta nagustuhan ko, doon nag-start yung hindi na ako nakakapagbigay sa parents ko, hindi na ako nakaka-support. So, na-neglect ko yung needs nila kasi nga nabulagan ako na makasarili kong mga kagustuhan ko, gano'n. So, nakalimutan ko sila. Higit 1,000 at 800 na po ang apektado ng mga pagbaha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at Rizal Province. During that time kasi, pa-out na ako ng trabaho, 1 p.m. yon. So, sobrang ulan na, sobrang baha, ganyan. Hindi na nga ako pinapa-uwi eh. There's something na nararamdaman ako na gusto kong umuwi. Pag sakay ko ng taxi, naka-receive ako ng text from my sister. Sabi niya, huwag ka muna umuwi, wala na tayong bahay. Yung family ko was one of the victims of Undoy. Doon ko first time na question si Lord na, why? Bakit nangyayari to sa amin? Bakit kailangan kunin yung bahay namin? Bakit kami kailangan mabaha? And then, from that time, nag-answer si Lord. Yung napalingon ako outside the window ng taxi. So, may katabi kaming taxi din. Napansin ko yung operator nung taxi. Ang nakalagay, Wakata. Ibig sabihin, I understand. I understand. So, dun ko unang na-encounter si Lord. Doon ko narinig yung still small voice. Sabi niya na, anak, I understand. Alam ko kung paano mawalan. I have lost my son to die for you and pay for your sin. Siguro inantay na lang ni Lord na sabihin ko na, okay Lord, I understand. Nung sinabi ko yung word na yon on my mind, it might seem impossible, pero tumigil yung ulan. Tapos nakadiretso na kami, yung baha humupa na, tapos nakadiretso na kami pauwi. So, nag-evacuate yung family ko sa kamag-anak din. Binuksan ko yung pinto, nakatambad sa akin. Nagtatawanan sila, nakangiti, nagkakwentuhan. Yung ginagawa na lang nilang joke yung nangyari sa Undoy. Pinarealize sa akin ni Lord na, anak, napabayaan mo sila eh. Naging makasarili ka. Inisip mo lang yung kailangan mo, yung gusto mo, yung mga gamit na gusto mong bilhin. Yung material possession, temporary lang yan eh. Pero yung family mo, irreplaceable. I thank the Lord talaga na all of my family members survived the storm. Ginusto kong isik si Lord. And doon ko nalaman na I received Jesus Christ as my Lord and Savior. That's the first time na na-accept ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. No, yun po yung naging start na po ng new life ko. May purpose si Lord. May purpose si Lord na tinatawag niya ako hindi sa temporary home, kundi to His kingdom. And thank God, kasi yung provision talaga nag-overflow. And yung bahay namin,
nakabili na kami ng bahay at lupa, na binigyan kami ng panibagong bahay para sa panibagong buhay. Panibagong bahay para sa panibagong buhay. Grabe yung revelation. Grabe yung theme. Oh, at saka yung what the Lord spoke to Rose is so deep and so revealing na alam niya, naiintindihan niya. He knows what it means to lose something, to lose someone. And He gave up His Son nga for us. What a revelation. What comfort that word brings to her heart. Doon siya nagkaroon ng strength at doon siya nagkaroon ng hope. Salamat, Rose, sa iyong patotoo. Sana'y lahat ng nasalanta, nawalan ng buhay at pamilya dahil sa Bagyong Yolanda ay makahanap din ng maganda at panibagong panimula katulad mo. Magbabalik po kami with another story of God's faithfulness. Sumabay ba kayo sa aming dasal at tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng inyong buhay? Balitaan niyo naman kami.